Sabi po ni Ginoong Elon Musk ay gusto niya ang humor, mga aso at memes na kaakibat po ni Dogecoin. Kamakailan ay nag-react po ang market ni Dogecoin matapos po siyang magbigay ng statement tungkol dito. Kahit bumaba ng kaunti pagkatapos ng pagtaas, nananatili po itong mataas kumpara sa nakaraang mga araw at linggo. Mayroon din pong mga implikasyon ang mga political ties ni Ginoong Musk kay Ginoong Donald Trump sa Dogecoin. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon, yung unang tanong natin dito ay bakit mahalaga ang statement ni Ginoong Elon Musk na ito? Kapag nagbigay po kasi si Ginoong Musk ng statement tungkol kay Dogecoin, laging may epekto ito sa presyo nito. Kaya kamakailan ay sinabi po niya na gusto niya si Dogecoin dahil ito ay playful at humorous na may kombinasyon ng dogs at memes na gusto niya. Dahil dito ay tumaas ang presyo ni Dogecoin sa presyong 15 cents or 0.15. Kahit na bumalik po ito sa presyong 0.1459, may pagtaas pa rin ito ng 2.03% sa loob ng 24 na oras at 29.23% naman sa loob ng 7 araw. Kaya, importanteng tandaan na ang mga pahayag ni Ginoong Musk ay may direct impact sa market ni Dogecoin. Ngayon ay ang sunod po nating tanong dito ay ano po ang political connections ni Ginoong Elon Musk kay Donald Trump? Ayan. Kasama po sa usapang ito ang political ties ni Ginoong Musk kay Ginoong Donald Trump. Kamakailan po ay nag-pledge siya ng $75 million para sa campaign or kumpanya ni Ginoong Trump at iba pang mga Republican candidates sa pamamagitan ng kanyang America PAC. Ayan. Dahil dito ay nagkaroon ng speculations na baka may crypto-friendly reforms kung muling maihahalal si Ginoong Trump. Isa pa ay inendorso ni Ginoong Musk si Ginoong John Deaton at nakontent po natin yan kanina. Si Ginoong John Deaton ay isa pong pro-crypto attorney na tumatakbo laban kay Senator Elizabeth Warren sa Massachusetts. May mga nagsasabi na kung may crypto-friendly reforms, maaaring magkaroon ng mas magandang future ang cryptocurrencies kagaya ni Dogecoin. Ayan, ngayon ay paano na naaapektuhan si Dogecoin sa endorsement ni Ginoong Elon Musk? Si Ginoong Musk ay kilalang kilala sa kanyang mga endorsement na laging may epekto sa presyo ni Dogecoin. Bawat public mention niya, laging may spike sa presyo nito. Katulad po noong taong 2021, si Dogecoin ay umabot sa all-time market cap na $88 billion matapos ang kanyang promotion sa SNL skit kung saan tinawag niya ang sarili niya na Doge Father. Kahit bumagsak ito sa 0.05 or 5 cents noong huli pong bahagi ng taong 2023, nakabawi naman po ito sa presyong 22 cents or 0.22 noong March 2024. Dahil na rin po yan sa pagtaas ni Bitcoin matapos ang approval ng spot Bitcoin ETF. Ngayon ay ano ang epekto ng mga interest rates kay Dogecoin? Ngayong taon ay bumagsak ang presyo ni Dogecoin ng 10% noong pong June. Ito po ay may kaugnayan sa concerns tungkol po sa rising interest rates. Pero mula po noon ay naging stable ito at may mga bullish movements na nagpapakita ng renewed investor interest. At ayan, ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Si Ginoong Elon Musk, ayan po siya. Sa kanyang unique na charisma, humor at influence ay parang isang modern day Pied Piper para kay Dogecoin at sa maging ang cryptocurrency space na rin. Ang kanyang personal endorsement ay may immediate at malaking epekto sa market. Minsan ay nakakabuti ito, pero maaari rin itong magdala ng volatility na mahirap kontrolin.
Para sa mga investors, mahalagang maging updated sa kanyang mga pahayag. Ngunit kailangan din nilang mag-ingat at mag-research bago mag-invest dahil sa unpredictable nature ng kanyang influence. Ang mga pagkilos ni Ginoong Musk ay nagpapakita po kung paano ang isang individual's statement at personal preferences ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa isang buong financial market. Pero tulad ng lahat ng bagay, may pros and cons. May pros and cons ito. Kaya sa huli, ito ay isang magandang reminder or paalala na ang pag-invest sa cryptocurrency ay dapat laging well-informed at may balance approach. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.